sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa isang tahimik na sandali, may kawal na tahimik na nakabantay sa likod ng batong pader, mapagmatsyag ang mga mata sa paligid. Sa malayo, dumaan ang isang aninong nilalang, mabilis na parang hangin. Ilang saglit pa, sa bundok ng Ulong Baka, isang misteryosong nilalang na nakabalot sa itim na balabal ang tahimik na umaakyat sa matarik na hagdan. Pagdating sa tuktok, bigla siyang nawala sa isang mahiwagang espasyo. Doon, makikita siyang mahinahong bumababa sa isang masikip na spiral na daang bato. Sa kalagitnaan ng kanyang hakbang, isang matandang lalaking tila puno ng karunungan ang lumitaw, hinihimas ang balbas habang nagsalita, "Kumusta ang lakad mo?" Sumagot ang misteryosong nilalang, iritado ang boses, si Song Qingyu, kinain ng pain pero dumaan lang sa kawit, parang walang nangyari. Ang matanda, kalmadong tumugon, gaya ng inaasahan, buhay pa pala si Song Hengjiang, hindi talaga tayo umasa na lalaban ang mga taga-tubig sa pamilya Zhuang. Lumitaw na ang misteryosong nilalang ay ang sugo ng White Bone Sect, bahagyang nakayuko, nagsalita ng may pagkadismaya. Totoo man yan, nakakainis pa rin, Dragon Pearl ang ginamit natin, sinaunang hiyas na bihirang lumitaw, bawat isa'y higit pa sa ginto. Ang matanda, si Luyi, ang ikatlong nakatatanda sa White Bone Sect, ngumiti ng may paghamak, ang nangyari sa Shaolin Town ay tagumpay, hayaan mo na ang mga maliliit na bagay, sugo, bukod pa riyan, baka di kayanin ng batang hayop ang Dragon Pearl kung lulunin niya. Hinawakan ng White Bone Envoy ang kanyang hood, mariing nagsalita, akala niya maloloko niya tayo, hindi niya alam, sa oras na lumitaw ang batang anak ng Dao, unang babagsak ang Xinjiang Water Mansion, at ang buong 700 li ng Xinjiang ay magiging dagat ng mga buto. Kinaumagahan, sa labas ng Dao Merits Hall, masayang nagkukwentuhan sina Zhao Ruqing at Du Yehu. Sabik ang ngisi ni Du Yehu, "Hehe, yung solid essence pill na bigay mo, batang Zhao, nakakabilib, mas buo ang lakas ko ngayon." Tugon ni Zhao Ruqing, kumpiyansa ang tono, "Syempre naman, kaya manang bihira yun, yung iba pa nga, tinitipid at tinitikim pa, ikaw, aba, buong-buo mo agad nilunok." Sa puntong yun, unti-unting bumaba si Wang Changxiang mula sa taas habang sina Jiang Wang at ang kanyang dalawang kapatid ay papalapit sa Dao Merits Hall. Ang kanilang mga hakbang ay sabay sa katahimikan ng gabi. Isang boses mula sa likuran ang sumigaw kay Du Yehu, "Oy, Lauhu, dito rin kayo para ipalit ng Dao Merit sa gamit, gabi na, inom tayo mamaya." Nakapikit si Wang Changxiang habang mahina ang kanyang tinig, tatlong junior martial brothers, yumuko siya ng bahagya at ipinatong ang mga kamay sa harap bilang respeto, mahinahon niyang sambit, tunay ngang itinadhana ang pagkikitang ito, "Kayo na muna, may kailangan lang akong asikasuhin." Nagbigay galang naman sina Jiang Wang at Zhao Ruqing, sabay sabing, "Paggalang, Senior Brother Wang, mauna na kami." Nagpatuloy sa paglalakad si Wang Changxiang, paalis sa lugar, habang ang grupo nila Jiang Wang ay paakyat sa hagdan ng Dao Merits Hall. Habang umaakyat, marahas ang tanong ni Zhao Ruqing, "Ano kayang ginagawa ni Senior Brother dito ng madalas?" Agad tumugon si Jiang Wang, nagtataka ang ekspresyon, "Noong huli akong nandito, nakita ko rin si Senior Brother Wang." Biglang lumitaw si Huang Azon sa gilid ng hagdanan, nakapamewang at sumigaw, "Oy Lauhu, dito ka rin ba para ipalit ang Dao Merit sa gamit, inom tayo mamaya, ayos ba?" Kalma ang sagot ni Du Yehu, nakakrus ang mga braso, "Sige lang, may Dao Merit na rin naman ako, pero itatabi ko to para sa pampabukas ng Meridian Pill, tumingin-tingin lang muna ako." Nang marinig yun, nagsalita si Huang Azon habang nangungulangot, "Opening Meridian Pill ba? Kayo mga bagong disipulo, may tulong pa kasi kayo mula sa Dao Sect, kaya sa unang palit, 100 Dao Merit lang ang kailangan, pero sa susunod, aabot na sa 1,200,000 Dao Merit ang isang piraso." Grabe si Wang Changxiang kanina. Pagkatapos niyang isumite lahat ng misyon niya, ginastos lahat ng Dao Merit para sa isang opening Meridian Pill, ang lakas, ang galante. Napailing si Jiang Wang, sabay tanong, si Senior Brother Wang kumuha pa ng opening Meridian Pill, mataas na cultivation level niya. Bakit pa siya gagastos ng ganun kalaking Dao Merit para lang dyan? Bago tumugon, tumingin muna si Huang Azon sa direksyon ni Wang Changxiang na unti-unting lumalayo, pabulong niyang sambit, "Oy, baka hindi niyo pa alam, si Wang Changxiang, kilalang henyo ng pamilya Wang yan, pero ang totoo, may nakatatandang kapatid pa siya." Lumipat ang eksena kung saan, makikita si Wang Changxiang na mahinahong itinulak ang pinto ng isang bakuran at pumasok sa loob. Tahimik ang paligid, habang naglalakad,
Napansin niya ang isang pusa na nakahiga sa upuan, mahimbing ang paghinga nito. Tumayo si Wang Changxiang ng tuwid, ang kanyang ekspresyon ay kalmado, at habang nakatingin sa malayo ay mahina niyang binigkas, older brother. Sa sandaling yun, lumitaw ang isang figura na may dalang pagkain, dahan-dahan siyang lumakad palabas, sabay sambit ng malumanay pero may diin, kain na tayo, habang tumatahimik ang paligid. Unti-unting naupo ang kapatid ni Wang Changxiang at tinawag ang pusa niyang si Little Orange. Pagkarinig nito, agad tumalon sa mesa ang pusa, handa ng samalo sa hapag. Nag-umpisa na silang kumain, ang kapatid ni Wang Changxiang at ang kanyang paboritong alaga. Maya-maya, marahang tawag ni Wang Changxiang, "Kuya." Lumingon si Wang Changji, ang panganay sa pamilya, at tila nagulat, "Changxiang, kailan ka pa nandyan?" Bamantong hininga siya at sinabing, "Naku, patawad ha, hindi kita na ipaghanda ng pagkain." Pero nginiting may pag-unawa ang sagot ni Wang Changxiang, "Okay lang kuya, hindi naman ako nakikikain, gusto lang kitang makausap." Nagpatuloy si Wang Changji sa pagkain, ngumiti at sabay sabing, "Ganun ba? Nakakatuwa naman, sige, ang kuya mo laging may oras para sayo." Doon nagsimula ang kwentuhan ng magkuya. Sinabi ni Changxiang, "Kuya, pumunta ako sa Shaolin Town para imbestigahan kung bakit naputol ang koneksyon natin. Pagdating ko roon, nakita ko ang lugar, tila nawala sa mapa. Nang dumating ang Lord ng lungsod, bigla rin nawala ang Ghost Gate. Hanggang ngayon, hindi pa rin natin alam kung saan muli tatanggo ang kapahamakan dulot ng nilalang sa likod nito." Tumigil sa pagkain si Wang Changji at mariing tumugon, "May humahawak na sa kaso, ang Criminal Enforcement Office. Kung hindi kakayanin ni Wei Kuji, may gobernador, Dao Academy ng lungsod, District Dao Academy, at National Dao Academy, kaya huwag ka nang mag-alala." Habang inaayos ang balabal, mahinaong dagdag ni Changji, "Pinapasalamatan kita sa kabutihan mo, Changxiang, palagi kang bumibisita at nagdadala ng balita, ayaw mong maiwan ako. Pero alam mo naman, wala akong silbi, hindi ko kayang buksan ang meridian ko, ang mga turo tungkol sa Dao, hindi ko maintindihan." Napapikit si Wang Changxiang, sabay sagot ng may malasakit, "Hindi ganyan ang iniisip ko, kuya." Samantala, inabot ni Wang Changji ang isang dahon ng gulay para sa pusa, sabay saway, "Xiaoju, puro karne na lang, kumain ka rin ng gulay." Pero bigla siyang kinalmot ng pusa, napasugat ang kanyang kamay. Nagulat si Changxiang at sumigaw, "Oy, Xiaoju," pero pinigilan siya ng kapatid, "Huwag mo siyang pag-alitan, ganyan talaga ang mga pusa, katulad ko. Hindi kayang buksan ang meridian kahit anong pilit, ikaw ang pag-asa ng angkan, ako ang kahihiyan, matagal ko na tong tinanggap, kaya huwag mo na akong sayangin." Tahimik na kumuha si Changxiang ng isang bagay mula sa ilalim ng kanyang damit, isang bilog na bagay ang bumungad sa kanyang palad, sabay niyang tinanong, "Sinong nagsabi niyan, kuya, tingnan mo ito." Nang mapansin ang ginawa, tumingin si Wang Changji kay Changxiang at tahimik na nagsalita, "Ginamit mo na naman ang Dao Merit mo para ipalit ng opening meridian pill para sa akin." "Hehe, oo naman," nakangiting tugon ni Wang Changxiang, "hindi ako sumusuko, kaya sana ikaw rin, kuya, huwag kang bibitaw." Napabuntong hininga si Changji, sabay pikit at mariing wika, "Hay, sige na nga, hindi na ako magpapahuli sayo, Changxiang." Mabilis niyang inabot ang opening meridian pill mula sa mga kamay ni Changxiang, at iniaabot sa alaga niyang pusa, "Halika, Xiaoju, tikman mo to, baka sakaling lumawak pa ang isipan mo, at baka maging mas sweet ka naman sa akin sa susunod." Ngunit bago pa ito maabot ng pusa, agaran itong sinunggaban ni Changxiang, "Ibalik mo yan, hindi mo pwedeng ibigay basta-basta, 1,500 Dao Merit Points yan." Tumalikod si Changji habang dala ang mga hag-asin, "Umuwi ka na, baka mahuli ka pa ng matanda sa pamilya, pag nalaman niyang inuubos mo pa rin ang resources mo para sa akin, ako na naman ang papagalitan." Sa kabilang eksena, si Fang Heleng ay nakangising naglabas ng sword shi na may apoy, pangalawang ranggo, gitnang uri ng Dao Technique, Flame Blade, guro, pahintulot po, nais kong ipakita. Pumagitna ang guro ng teknikang Dao, si Xiao Tianmian, kilala bilang Iron Face, habang hinihimas ang balbas, mahinahon niyang sabi, "Ito ang mas mataas na antas ng idinagdag na apoy, medyo hilaw pa, pero mahusay na, karapat-dapat papurihan." Nakangiting tugon ni Fang Heleng, puno ng kumpiyansa, "Nakakahiya po sa papuri, guro, matapos mabuksan ang mga meridian, inabot ako ng 53 araw bago ko na itatag ang pundasyon, ang bagal ko po yata." "Walang dapat ikahiya,
tugon ni Tianmin habang nakapatong sa likod ng isang kamay. Ang pinakamabilis na pagtatag gamit ang Giyuan diagram, ay 41 araw, kahit ako noon, umabot ng 50 araw. Lumingon si Heleng at itinuro si Jiang Wang, si Jiang Wang Sr., nauna pa siya sa akin sa pagbubukas ng meridian, baka pwede siyang sumubok ng Dao Technique, ano sa tingin niyo? Tama ka, mariing tugon ni Tianmin, Jiang Wang, ikaw naman. Pero nanatiling tahimik si Jiang Wang, abala sa pag-iisip, nakakunot ang noo, mas maganda talaga ang mga armas na nililok gamit ang Dao Technique, kaysa karaniwang bakal. Sa bawat laban ngayon, ang espada ko hindi man lang tumatagal sa iilang palitan ng atake. Habang malalim ang iniisip ni Jiang Wang tungkol sa mga teknik ng Dao, di niya namalayan na tinatawag na pala siya ng kanyang guro, si Xiao Tianmin. Kahit gaano pa kagaling ang teknik ng Dao, iba pa rin ang tunay na sandata, bulong ni Jiang sa sarili. Katulad ni Senior Li, expert sa apoy na espada, pero lagi pa rin niyang daladala yung lumang espadang simpleng-simple lang. Sino kaya ang makakatapat sa tunay na lakas nun kung gagamitin niya? Gusto ko rin ang sarili kong sandata, pero kahit yung pinakasimpleng espada ng Dao, 500 puntos agad ang kailangan. Di na nakatiis si Xiao Tianmin at pasigaw na bamuelta, Jiang Wang, hoy. Nagulat si Jiang, dali-daling tumayo, halatang natataranta at pawisan. Opo guro, andito na po ako. Galit na sinermonan siya ni Xiao, ang lakas ng loob mo. Ha, nasa klase ka na nga, nangangarap ka pa. Ngayon, ipakita mo sa akin ang apoy na talam bago tayo mag-usap tungkol sa parusa mo. Napapikit si Jiang, hinihigop ang lakas ng loob, paumanhin po, Guru Xiao, hindi pa po ako nakakagawa ng pundasyon, kaya hindi ko pa magamit ang teknik. Halos sumabog si Xiao sa inis, wala ka pa nga sa pundasyon, hindi ka pa nakikinig ng maayos. Ang landas ng pagiging pambihira ay nasa harapan mo, pero parang wala kang pakialam, bumalik ka at kopyahin ang Zenshu Sutra, ng 100 beses, hanggat hindi ka tapos, huwag kang lalapit sa klase ko. Lumakad palayo si Xiao, diretsyong nagdeklara, tapos na ang klase. Yumuko si Jiang at mahinang tumugon, opo guro. Samantala, lumapit si Du Yeho at natatawang nagsabi, ayos ka ah, napaaway kay Xiao Iron Face. Tapos si Zhao Ruking naman ang sumabad habang nakangisi, yang Dao Dayan na yan, 30,000 salita, kung isusulat mo yan ng 100 beses, kailan ka matatapos, third brother, hihi. Kalma lang si Ling He, pwede kitang tulungan, Jiang Wang, madalas ko rin namang ginagawa ang pagsusulat para pampalipas oras. Pero biglang sumingit si Fang Heleng mula sa likod, may sarcasmo sa tono, ay kapatid na Jiang, patawad talaga, akala ko, sa gilas mong yun, matagal ka nang may pundasyon, hay, ang gulo talaga nang nangyari. Hindi na sumagot si Jiang. Tahimik siyang tumalikod at nagsabi habang nananatiling kalmado, ayos lang, pagsusulat lang naman yan. Kung hindi ko na talaga kaya, saka ko kayo aabalahin, aalis muna ako para sunduin si Anan sa school. At naiwan si Fang Heleng na parang payaso sa gitna ng pirya, walang tumitingin, lalo na si Jiang Wang na tila walang pakialam. Makalipas ang ilang sandali, nasa Kaiji Meat Shop na sila, kung saan ang mga pagkain sa mesa ay parang obra maestrang niluto sa langit. Sa mahina pero masayang tinig, sabi ni Jiang Wang, tada, hindi ka niloloko ni kuya, di ba? Sabi ko naman sayo, basta masipag ka sa pag-aaral, dadalhin kita rito para matikman ang karne ng tupa sa Kaiji. Napanganga si Anan sa labis na gulat habang nakatitig sa masasarap na putahe sa harap niya. Maya-maya, ngumunguya siya ng burger habang hawak ang chopstick na may karne ng tupa. Si Jiang Wang ay nakangiti, sabay sabi, kumain ka lang ng dahan-dahan, walang pagmamadali, basta masipag ka lang sa pag-aaral at hindi ka napapagalitan ng guro, dadalhin ka ni kuya rito tuwing gusto mo. Habang kumakain, biglang tanong ni Anan, talaga ba? Kuya, naranasan mo na bang mapag-alitan ng guro sa Dao Academy? Sa tanong na yun, parang dumaan ang malamig na hangin kay Jiang Wang, agad niyang ininom ang mangkok ng tubig at sabay sabing, syempre naman hindi. Nagpatuloy ang pagkain nila habang abala ang mga waiter sa pag-abot ng mga pagkain sa iba pang grupo sa mesa. Makalipas ang ilang sandali, tapos na silang kumain, himas-himas ni Anan ang kanyang tiyan, sabay sabi, ang sarap talaga. Kuya, pero bakit sabaw lang ang iniinom mo? Hindi ka ba kumain ng karne? Kalma ang sagot ni Jiang Wang, nakakain na si kuya kanina, busog na ako. Sa oras na yon, may lumapit sa kanila na isang figura. Napansin ito ni Anan kaya biglang tumayo, waiter, isa pa nga.
Sabay naman ni Jiang Wang, shower, pa, bayad na kami. Ngumiti ang waiter, sige po, sandali lang, napailing si Jiang Wang, sabay sabing, Anan, alam ni kuya na gusto mo pang kumain, pero kulang na ang pera ni kuya. Mahinahon ang tugon ni Anan, hindi po, busog na si Anan, para sa'yo yan, kuya, ikaw ang pinagbilhan ko nito. Inilapag ni Anan ang isang pulse heiress sa mesa. Tinulungan ko kasi ang bagong kaklase sa takdang aralin kaya binigyan ako ng perlas na pulse heiress, pwede na siguro itong ipambayad sa pagkain, di ba? Napamulagat si Jiang Wang, agad niyang kinuha ang pulse heiress at sinuri ang perlas. Ang laki ng perlas, hindi pwede, masyadong mahal yan. Anan, ibalik mo agad yan bukas sa may-ari. Nag-krus ng braso si Anan at mariing sinabi, ayoko nga, sabi ng bagong kaklase, kalat lang daw yan sa bahay nila, marami pa raw silang ganyan. Kinagabihan, tahimik na nilapitan ni Jiang Wang ang mahimbing na natutulog na si Anan. Dahan-dahan niya itong tinakpan ng kumot, bago siya lumabas papunta sa sariling silid. Sa kanyang isipan, mariin niyang binigkas, 15 ng Setyembre na naman, panahon na ng pagsubok sa Taishu Illusory Realm. Sa isang iglap, kumislap ang kanyang kamay, hudyat ng pagbukas ng portal, pagpasok niya sa realm, tumambad ang bilog na mesa na may mga gintong karakter na nagliliwanag. Seryoso siyang tumayo, sabik sa darating na laban. Muling bumuo ng espada mula sa enerhiya si Jiang at binigkas ang tanong, sa wakas ba ay tumanggap na ng hamon ang pinuno ng Qingyu altar? Bigla nang nagsimula ang countdown ng Taishu system, 28, pababa, habang bumibilis ang mga segundo, umikot ang plataporma ni Jiang Wang, dahan-dahan siyang iniangat ng bato pataas, hanggang sa makita niya ang kalaban sa kabilang plataporma, nakaposisyon at waring matagal nang nag-aantay. Sa isipan ni Jiang Wang, muling sumagi ang alaala ng mga nakaraang laban, noong 15 ng Hulyo, umatras siya, 15 ng Agosto, umatras ulit, pero ngayon, iba ang pakiramdam. Sa isang iglap, nagsalpukan ang mga plataporma nila, isang malakas na shockwave ang pumalibot, at napilitan si Jiang Wang na takpan ang mukha niya. Sila ngayon ay nasa plataporma ng dulang ng mga sword cultivator, hugis yin and yang ang arena, simbolo ng balanse ng kapangyarihan, bumilang muli ang sistema mula 9 hanggang 1. Lumabas ang kalaban ni Jiang Wang, malamig ang boses, mula nang matalo mo ako noon, naghanda na ako para sa pagbabalik, 6 na buwan akong nagsanay. Napakunot noo si Jiang, 6 na buwan, ibig sabihin, 3 buwan bago pa ako maghanda, umatras na siya. Malaki ang epekto ng laban nila ni Zhuo Guanglei, pero ngayong gabi, handa na siyang harapin ang hamon. Yumuko ang kalaban bilang respeto, sabay sabing, natapos ko na ang nawawalang teknik ng 9 na espada ng mga ginoo mula sa sinaunang panahon, pakiusap, subukan mo ito. Nagulat si Jiang, 9 na espada ng mga ginoo, parang makapangyarihan, isa ba siyang disipulo ng landas ng mga iskolar? Nang magtapos ang countdown, lumundag ang kalaban at malakas na sumigaw, gaya ng langit na patuloy sa pag-ikot, ang taong matuwid ay dapat magsikap ng walang pagod. Samantala, hindi rin nagpatumpik si Jiang Wang, mabilis siyang sumugod patungo sa kanyang kalaban, hawak-hawak ang kanyang espada na kumikislap sa lila habang bulong niya sa sarili. Dahil hindi totoong nauubos ang Dao energy sa Taishu Illusory Realm, bihira lang makalaban ng tunay na eksperto, kaya ngayon, ibubuhos ko lahat, walang titipirin. Kasabay ng kanyang pagsugod, ginamit ni Jiang Wang ang buong Dao essence niya. Determinadong bulong niya, ibubuhos ko ang lahat upang may sagawa ang ultimate na atake, sabay pinakawalan ang kanyang pambihirang teknik, Purple Chi from the East, Sword Technique 5th Form, ang sekreto ay nasa kalooban, bigla itong lumik ng dambuhalang espada na dumiretso sa kanyang kalaban. Pero hindi natinag ang kalaban, patuloy pa rin ang paglusob, nang magtagpo ang dalawang atake, unti-unting nabasag ang espada ni Jiang Wang sa lakas ng depensa ng kalaban, tuloy-tuloy ang pagbasag hanggang sa tuluyang mawasak ang dambuhalang espada, mariin ang tinig ng kalaban, ang tunay na ginoo ay nagsisikap ng walang humpay. Sa puntong yon, kita ang malaking butas sa dibdib ni Jiang Wang, habang ang katawan niya ay unti-unting nilalamon ng gintong enerhiya, bulong niya, wala talaga, sobrang layo ng agwat namin. Bahagyang tumingin sa gilid ang kalaban at kalmadong sinabi, nanalo ba talaga ako? Ganun ba talaga kalakas ang 9 na espada ng ginoo? Biglang nag-anunsyo ang system ng realm, malugod naming tinatanggap ang bagong Panginoon ng banal na lunan ng Dongzhenshu. Sa narinig, masayang itinaas ng kalaban ang espada at sigaw niya, ayos. Samantala, bumalik si Jiang Wang sa realidad, habol-habol ang kanyang hininga habang hawak ang dibdib.
Napalingon siya at mariing sinabi habang nakaupo sa higaan, ang mga paay nakaayos, nahulog ako sa Qingyu altar. Sa matalim na ekspresyon, wika ni Jiang Wang, alam ko nang matatalo ako. Pero hindi ko akalaing ganito kalala, sobrang laki ng agwat, kailangan ko na ring isama sa plano ko ang pagbuo ng pundasyon. Agad siyang nag-meditate, at doon, napunta na siya sa palasyo ng Tungtian. Makikita si Jiang Wang na paakyat sa hagdanan ng Tungtian Palace. Pagpasok niya, malalim ang pag-iisip, hindi tulad ng Taishu Illusory Realm, ang Tungtian Palace ay isang espiritual na daigdig sa loob ng sarili, mapapasok sa pamamagitan ng malalim na pagninilay. Paliwanag pa niya, 3 mahalagang bagay ang matatagpuan dito, una, Dao Essence, pangalawa, Blueprint ng Foundation Array, at pangatlo, tunay na diwa ng Dao Vein. Samantala, isang maliit na Dao Worm ang napalingon sa biglang pagdating ni Jiang Wang, tila gulat at nagtataka. Pero walang reaksyon si Jiang Wang, seryoso siyang nakatayo, nakatingin sa itaas kung saan nagliliwanag ang Zhoutian Array. Mariin siyang nag-isip, walang duda, mas superior ang Zhoutian Star Array kaysa sa Guiyuan Array, pero ang dahilan kung bakit hindi pa ako nagsisimula sa pagbuo ng pundasyon, ay dahil sa oras, ang Guiyuan Array sa bansang Zhuang ay may 81 array points, pero ang Zhoutian Star Array diagram ay may 365. Kahit magawa ko to ng walang sablay, aabutin pa rin ako ng kalahating taon bago makapasok sa ika-9 na antas. Napayuko ng bahagya si Jiang at muling nagmuni-muni, mula ika-9 patungong ika-8, kailangan ng 3 Dao course, at mula ika-8 patungong ika-7, 9 na Dao course pa, isang hakbang na delay, domino ang epekto, kung susumayin, masyado itong matagal. Lumapit ang worm sa kanya, parang may nais sabihin, pero hindi siya pinansin ni Jiang, sa halip, muling tumingala si Jiang Wang, sabay lalim ng pag-iisip, ngayong gabi, nagising ako sa realidad, madali ang mabababang hagdan, pero walang ulap sa ibaba, mahirap umakyat sa hagdan ng langit, pero ito ang tanging landas patungong kalangitan, ang daan ng pagkakultiba, walang iba kundi isang walang humpay na laban.